Hindi ko inakala na ang pinakamasakit na mga salita sa buhay ko ay maririnig ko sa sarili kong mesa, mula sa bibig ng sarili kong anak. Habang naghahapunan kami ng linggo na ako mismo ang nagluto sa loob ng 35 taon. Mag-subscribe ngayon dahil ang kwentong ito ay may twist na hindi mo may isip na darating. Ang pangalan ko ay Emilio Santos. May 67 taon ako at sa buong buhay ko ay naniwala ako na nagtayo ako ng matibay na bagay. Isang pamilya magkakasama. Isang bahay na puno ng pag-ibig at isang mana na maaari kong ipagmalaki. Noong gabing iyon ng linggo, Marso 15, 2024, gumuho ang mundo ko sa isang salitang lang. Ito ay isang karaniwang linggo. Nagluto ako ng adobong manok na gustong-gusto ng anak kong Alvin mula pa noong bata. Ang aking asawang si Dolores ay naglatag ng mesa gamit ang mantel na binordahan na minana namin mula sa aking ina, at ang aking manugang na si Sylvia ay nagdala ng dessert mula sa bakery sa barangay. Lahat ay tila perpekto, gaya ng lagi naming pinagsisikapan. Si Alvin, ang aking nag-isang anak, na 35 taon na ngayon, dumating noong hapon na may kakaibang ekspresyon. Napansin ko iyon mula nang tumawid siya sa pinto. Hindi iyon ang kanyang karaniwang ngiti, yung nagpapailaw sa buong bahay noong siya ay bata. May lamig sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi ko nakita dati sa lahat ng mga taong ito. Habang naghahapunan, ang usapan ay parang pinipilit. Si Dolores ay nagkomento tungkol sa panahon. Si Sylvia ay nagkwento tungkol sa kanyang trabaho sa real estate. Ngunit si Alvin ay nanatiling tahimik. Ginagalaw lang ang pagkain sa kanyang plato nang hindi halos natitikman. Sinubukan kong panatilihing masaya ang kapaligiran, gaya ng lagi kong ginagawa, sa pagkukwento ng mga anekdota sa linggo, sa pagtatanong tungkol sa kanyang mga plano. Ito ay nang nagsiserve ako ng pangalawang plato nang mangyari iyon. Inihulog ni Alvin ang tinidor sa plato na may ingay na metalikong nag-echo sa buong kusina. Tumingin siya sa akin ng direkta at may lamig na hindi ko pa narinig sa kanyang boses. Sinabi, "Tatay, nandito ka dahil bahay mo ito, ngunit hindi dahil tinatanggap ka namin." Ang katahimikang sumunod ay nakabingi. Si Dolores ay nanatiling parang bato na may kutsara sa kalahati ng daan patungo sa kanyang bibig. Si Sylvia ay ibinaba ang tingin sa kanyang plato, at ako naman ay naramdaman na parang sinaksak ako sa dibdib. "Ano ang sinabi mo?" Nagawa kong bulong, iniisip na mali ang narinig ko, na ang aking tainga na 67 taong gulang ay nagloko sa akin. "Ang narinig mo," sumagot si Alvin nang hindi kumukurap. "Teknikal na iyo ang bahay na ito. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na gustong-gusto ang iyong presensya dito." Sinubukan kong proseso ang mga salitang iyon. Ito ay ang parehong bata na tumatakbo patungo sa akin kapag dumating ako mula sa trabaho. Ang parehong humihingi na basahin ko ang mga kwento bago matulog. Ang parehong tumatawag sa akin na aking bayani kapag may problema sa paaralan. Paano posible na ang parehong batang iyon, na ngayon ay naging lalaki na, ay nagsasabi sa akin na hindi ako tinatanggap sa sarili kong bahay? "Alvin," sumingit si Dolores na may nanginginig na boses, "huwag kang magsalita ng ganyan sa iyong ama." "Hindi, nanay." Sumagot siya ng matatag. "Oras na para maging malinaw ang mga bagay. Kailangang intindihin ni tatay na magbabago ang mga bagay." Ang aking isip ay nagsimulang gumana ng mabilis. Magbago? Anong mga bagay ang magbabago, at bakit walang nagkonsulta sa akin tungkol sa mga inaasahang pagbabagong ito? Tumingin ako kay Dolores na naghahanap ng sagot sa kanyang mga mata. Ngunit iniiwas niya ang tingin sa akin. "Anong mga pagbabago ang pinag-uusapan mo, anak?" Tanong ko habang sinisikap na panatilihing kalmado. Bagaman sa loob ay naramdaman ko na gumagalaw ang lupa sa ilalim ng aking paa. "Pag-uusapan na natin iyan." Iyon lang ang kanyang sagot bago tumayo mula sa mesa. "At Sylvia, alis na tayo." At ganun na lang, nang walang karagdagang paliwanag, kinuha ng aking anak at manugang ang kanilang mga gamit at umalis. Iniwan akong nakaupo sa aking kusina na may plato ng adobo na hindi ko na makakain at 1,000 tanong na walang sagot. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Nanatili akong gising sa aking paboritong silya, ang parehong kung saan ko inaalog si Alvin noong sanggol pa siya, na inaalala ng paulit-ulit ang bawat salita, bawat kilos, bawat tingin sa hapunang iyon. May nagawa ba akong mali? May sinabi ba akong nakainsulto sa kanya? Bakit hindi mas malakas na ipinagtanggol ni Dolores ang aming pamilya? Ngunit habang lumilipas ang mga oras at papalapit ang umaga, may nagbago sa aking loob. Ang unang kalungkutan ay nagbigay daan sa ibang pakiramdam. Ang pangangailangan na intindihin kung ano talaga ang nangyayari. Nagtayo ako ng isang kumpanya mula sa wala. Nagdaan ako sa mga krisis ekonomiko. Nagdesisyon ako ng mahihirap na desisyon sa loob ng mga dekada. Hindi ako mananatiling nakaupo na nananangis
nang hindi naghahanap ng sagot. Sa alas negatibo 6 ng umaga ng Lunes, Marso 16 na, nagdesisyon ako na magbabago ang lahat. Susuriin ko kung ano ang nagtatago sa likod ng mga malupit na salitang iyon. Binanggit ng aking anak na magbabago ang mga bagay at kailangan kong malaman ng eksakto kung ano ang ibig sabihin yon. Habang naghahanda ng kape sa umaga, ang aking isip ay nagfo-formula na ng plano. Kung may natutunan ako sa aking 67 taong buhay, iyon ay ang mga sagot ay hindi dumarating mag-isa. Kailangang lumabas para hanapin sila. Noong umaga ng Lunes, pagkatapos ng gabi na hindi makatulog, nagdesisyon akong harapin si Dolores ng direkta. Hindi ko kayang magpatuloy na nabubuhay sa kawalan ng katiyakan nang nakita ko noong gabi. Ang aking asawa, sa 42 taong kasal, ay kailangang magbigay ng paliwanag. Nakita ko siya sa kusina na naghahanda ng almusal na parang walang nangyari. Suot niya ang asul na robe na gustong-gusto ko. Ang paehong ginagamit niya noong kami ay bata pa na bagong kasal. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan ko siya ng mabuti, napansin ko ang ibang bagay sa kanyang kilos. May tensyon sa kanyang mga balikat. Isang katigasan na hindi natural sa kanya. Dolores, sabi ko ng matatag, kailangan nating mag-usap. Hindi niya inyangat ang tingin mula sa coffee maker. Tungkol saan, Emilio? Tungkol sa nangyari kagabi. Tungkol sa sinabi ng ating anak. At tungkol sa bakit hindi ka tila nagulat. Doon siya huminto. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang inilalagay ang tasa sa counter. Pagkatapos ng ilang segundong parang walang katapusan, lumingon siya sa akin na puno ng luha ang mga mata. Alam ko na darating ang sandaling ito, bulong niya. Anong sandali, Dolores? Ano ang pinag-usapan mo? Umupo siya sa silya sa harap ko. Ang paehong kung saan niya pinakain si Alvin noong maliit pa. Kung saan kami nagbahagi ng libu-libong masayang almusal. Ngunit ngayon ang silyang iyon ay tila libu-libong kilometro ang layo. Emilio Alvin ay dumating sa akin 3 linggo na ang nakalipas. Siya ay napakaabalado na nag-uusap tungkol sa mga plano. Tungkol sa hinaharap. Tungkol sa mga bagay na ayaw kong marinig. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Anong uri ng plano? Iniisip niya. Naniniwala siya na tayo ay masyado ng matanda para pangasiwaan ang lahat ng ito. Ginawa niya ang kilos na sumasaklaw sa bahay. Ang mortgage ay bayad na. Ang savings ay lumalaki at sinasabi niya na mas mabuti kung Dolores. Sabihin mo ng malinaw. Kung hatiin natin ang mga ari-arian ngayon, bago pa maging huli ang lahat. Ang mga salita ay bumagsak sa akin na parang martilyo. Hatiin ang mga ari-arian. Ang aking anak ay nagpaplano na hatiin ang aking yaman habang ako ay buhay pa at nasa perpektong kalusugan. At ano ang sinabi mo sa kanya? Tanong ko, bagaman natatakot ako sa sagot. Si Dolores ay tinakpan ang mukha ng kanyang mga kamay. Sa una ay mariin kong tinanggihan. Sinabi ko na ama mo siya, na nagsakripisyo kami ng buong buhay para sa kanya, na ang bahay na ito ay aming tahanan. Sa una, ngunit siya ay nagpumilit, Emilio, araw-araw. Tumatawag siya sa akin sa umaga kapag lumalabas ka para maglakad. Dumadalaw siya sa hapon kapag nasa garahe ka. Ipinaliwanag niya na hindi ito personal. Na ito lang ang pinakamatalino mula sa punto de vista ng pinansyal. Naramdaman ko na parang nakikita ko ang isang hindi kilala. Ang babaeng ito na nakasama ko sa kama sa loob ng 4 na dekada ay nagtatago ng lihim na usapan sa aming anak tungkol sa aking sariling hinahara. At si Sylvia, tanong ko, siya rin ba ay sangkot? Si Sylvia ang may unang ideya. Amin ni Dolores na may basag na boses. Siya ay nagtrabaho sa real estate. Alam niya ang merkado. Sinasabi niya na ang bahay na ito ay mas mahalaga ngayon kaysa sa binayaran natin. Na ang barangay ay lubhang tumaas ang halaga. Lahat ay nagsimulang magkaroon ng hugis sa aking isip. Hindi ito lamang isang galit ng aking anak o isang pansamantalang krisis sa pamilya. Ito ay isang kalkuladong plano. Isang pinansyal na estratehiya na dinisenyo ng aking manugang at inihanda ng aking sariling anak na may tahimik na pagsang-ayon ng aking asawa. Gaano katagal na nilang pinaplano ito? Tanong ko na may pinakakalmadong boses na kaya ko. Mula Enero, si Sylvia ang nagpakonsulta kay Alvin sa isang abogado na espesyalista sa mana. Mukhang may mga legal na paraan upang paunahin ang paghahati ng ari-arian kung sumasang-ayon ang lahat ng partido. Lahat ng partido. Pinutol ko. At ako, kailan ko malalaman na ako ay bahagi ng kasunduang ito? Sinasabi ni Alvin na ipapaliwanag niya ito ng unti-unti. Na ipapakita niya sa iyo ang mga benepisyo, na maaari kang manatili rito, ngunit legal na hahatiin ang ari-arian sa atin tatlo. Ang lamig ng buong plano ay nag-iwan sa akin ng walang hininga.
Hindi lang nila pinlano ang aking hinaharap ng hindi kumukonsulta sa akin, kundi dinisenyo nila itong parang para sa aking sariling kapakinabangan. At ang savings, ang retirement account, ang mga investment na ginawa ko sa loob ng 30 taon. Si Dolores ay ipinikit ang mata bago sumagot. Lahat, Emilio. Kasama ang plano ang lahat. Tumayo ako mula sa mesa. Kailangan kong gumalaw, mag-isip, iproseso ang impormasyong ito. Lumakad ako patungo sa bintana na tanaw ang hardin. Ang paehong hardin kung saan ko itinuro kay Alvin ang paglalaro ng basketball. Kung saan kami nagdiwang ng kanyang mga kaarawan. Kung saan si Dolores ay nag-aalaga ng kanyang mga rosas na paborito. At ikaw ba ay sumasang-ayon sa lahat ng ito? Tanong ko nang hindi lumilingon. Hindi ko alam, Emilio. Ako ay nalilito. Sinasabi ni Alvin na ito ang pinakamabuti para sa lahat. Na sa ganitong paraan may iwasan natin ang mga problema sa hinaharap. Na sa ganitong paraan sinisiguro nila na hindi ko maaring baguhin ang isip ko sa susunod. Ang katahimikan ni Dolores ay ang lahat ng sagot na kailangan ko. May iba pa ba? Idinagdag na may boses na halos hindi marinig. Binanggit ni Alvin na kung hindi mo kusang tatanggapin, may mga legal na proseso. Mga legal na proseso para ideklara ang isang tao na hindi kayang pamahalaan ang sariling mga bagay. Sa sandaling iyon naintindihan ko ng buo ang laki ng aking kinakahara. Hindi ito lamang isang pagtataksil sa pamilya. Ito ay isang maingat na inayos na kudeta laban sa aking sariling buhay at autonomiya. Habang nananatiling nakatingin sa bintana, isang kakaibang kalmado ang sumakop sa akin. Sa loob ng 67 taon ay nagtayo ako ng aking reputasyon bilang isang tao na mapagnilay, analitiko at estratehiko. Hindi ko papayagan na maliitin nila ako ngayon. Salamat sa pagsasabi ng katotohanan, Dolores, sabi ko sa wakas na lumilingon sa kanya. Ngayon alam ko ng eksakto kung saan ako nakatayo. Noong hapon na iyon, habang umiyak si Dolores sa kwarto, ako ay umupo sa aking desk at nagsimulang gumawa ng lista ng lahat ng kailangan kong malaman. Kung gusto ng aking pamilya na maglaro ng mga legal at pinansyal na estratehiya, madidiskubre nila sa lalong madaling panahon na malubha nilang minamaliit ang kanilang kalaban. Ang mga sumunod na araw ay ang pinakaproduktibo sa aking buhay sa terms ng pagkolekta ng impormasyon. Sa loob ng 40 taon na nagtatrabaho sa sektor ng tela, natutunan ko na ang mga detalye ay mahalaga at ngayon ang karanasang iyon ay magiging aking pinakamahusay na sandata. Nagsimula ko sa pagrepaso ng lahat ng pinansyal na dokumento na iningatan ko sa aking desk. Mga bank statement, insurance policies, deed ng ari-ayan, certificate ng investment. Lahat ay maayos na nakaorganisa sa mga folder na pinanatili kong updated sa loob ng mga dekada. Ngunit ngayon ay sinusuri ko sila ng may ibang mata, naghahanap ng anumang kahina-hinalang galaw. Ito ay noong Miyerkules, Marso 18 nang gawin ko ang unang nakakaalarmang diskubre. Sa bank statement ng Pebrero ay lumitaw ang 2 inquiry na hindi ko pinahintulutan. May nag-request ng impormasyon tungkol sa aking checking at savings account. Ang mga petsa ay tumutugma ng eksakto sa inamin ni Dolores tungkol sa lihim na pagdalaw ni Alvin. Agad kong tinawagan ang bank. Pagkatapos kong mag-identify sa manager na si Joaquin Lopez, nakilala ko sa loob ng 15 taon. Nakumpirma ko ang aking hinala. Ginoong Emilio, ipinaliwanag ni Joaquin nang may kaunting discomfort. Ang iyong anak ay nagresenta rito ng power of attorney na pirmahan mo. Kailangan niya ng impormasyon para daw tulungan ka sa tax declaration. Isang power of attorney na pirmahan ko. Tanong ko na naramdaman na nanlalamig ang dugo ko. Ginoo. Veripinado namin ang pirma sa aming database at tumutugma ng perpekto. Ibinitin ko ang telepono na may nakakatakot na katiyakan. Ang sarili kong pirma ay fake. Si Alvin ay nakakuha ng access sa confidential na impormasyon sa pamamagitan ng fraudulent na dokumento. Ito ay hindi na lamang pagtataksil sa pamilya. Ito ay krimen. Noong hapon na iyon, habang lumabas si Dolores para bumili ng gamot para sa kanyang high blood, nagdesisyon akong suriin na mabuti ang study na ginagamit ni Alvin kapag dumadalaw sa amin. Ito ay isang maliit na kwarto sa dulo ng hallway kung saan namin iniingatan ang mga libro at kung saan siya karaniwang nagtatrabaho sa kanyang laptop kapag nananatili para sa tanghalian sa linggo. Sa drawer ng desk ay nakita ko ang isang bagay na nag-iwan sa akin ng walang hininga. Mga photocopy ng lahat ng aking personal na dokumento, passport, ID, deed ng bahay, insurance policy ng buhay, kahit copies ng medical receipts mula sa aking huling check-up. Lahat ay nandito, perpektong nakaorganisa sa isang asul na folder na hindi ko kilala. Ngunit ang pinakanakakagulo ay sa huling pahina. Isang draft na sinulat ng kamay na may sulat kamay ni Alvin.
Ito ay isang detalyadong timeline na may tiyak na petsa at aksyon. Abril, kumuha ng independent medical evaluation. Mayo, present ang legal na dokumentasyon. Hunyo, initial transfer ng assets. Hulyo, final na pirma. Ang aking anak ay naglano ng susunod na 4 na buwan ng aking buhay nang hindi ko alam. Kahit na nagset siya ng deadline para sa bawat phase ng kanyang estratehiya. Kinuhanan ko ng larawan ang bawat dokumento gamit ang aking cellphone. Naingat na hindi mapansin na gumalaw. Kung si Alvin ay nagdodokumento ng lahat ng mabuti, gagawin ko rin yon. Noong umaga ng Huwebes nagdesisyon akong suriin ng mas malalim. Naalala ko na binanggit ni Alvin ang mga konsulta sa mga abogado. Kaya naghanap ako sa call history ng landline ng bahay. Lagi nang ipinilit ni Dolores. Napanatilihin ang landline para sa emergency at ngayon masaya ako sa desisyong iyon. Sa mga tawag na ginawa sa huling mga linggo, nakita ko ang ilang numero na hindi ko kilala. Gamit ang online phone directory, nakilala ko na 2 sa mga numerong iyon ay sa mga law firm na espesyalista sa family law at succession. Nang may pag-iingat tinawagan ko ang una na nagpapanggap bilang potential client na interesado sa proseso ng legal incapacity. Ang sekretary, nang walang hinala, ipinaliwanag na talagang may kamakailang konsulta tungkol sa mga kaso ng matatanda na nangangailangan ng legal na proteksyon mula sa kanilang pamilya. Ang ikalawang tawag ay mas nakaka-reveal. Ang abogado na si Rodrigo Cruz ay agad nakilala ang aking apelyido nang ipakilala ko ang sarili. "Ah, ikaw siguro ang ama ni Alvin Santos," sabi niya nang hindi nag-iisip. "Ang iyong anak ay nandito noong nakaraang linggo na kumukonsulta tungkol sa guardianship procedures." Agad kong ibinitin. Ngunit mayroon na akong lahat ng impormasyong kailangan ko. Ang aking anak ay hindi lang nagpepeke ng dokumento at nagkolekta ng aking personal data, kundi kumukonsulta siya tungkol sa pagdedeklara sa akin na legal na incapacitated. Noong gabing iyon, habang naghahapunan kami ng tahimik, pinagmasdan ko si Dolores ng mabuti. Ang kanyang kilos ay nerbiyoso. Iniiwas ang tingin sa akin at halos hindi ginagalaw ang pagkain. Halata ng presyon ng pagtatago ng lihim ay malubha ang epekto sa kanya. "Kumusta ang iyong araw?" Tanong ko ng normal, na parang wala akong natuklasan. "Okay lang, normal," mabilis na sagot. "Pumunta ako sa palengke, pagkatapos sa botika." "Alvin ba ay tumawag sa iyo ngayon?" Siya ay agad nagtense. "Hindi." "Bakit mo tinatanong?" "Wala lang, curious lang." Ngunit alam ko na tumawag siya. Nakita ko ang record sa telepono. Isang tawag na 32 minuto sa 2:00 ng hapon. Eksakto kapag lumabas ako para maglakad. Noong Biyernes nagdesisyon akong gumawa ng mas matapang na hakbang. Ginamit ko na lumabas si Dolores para sa kanyang lingguhang medical appointment upang suriin ng buo ang bahay. Sa master bedroom, sa loob ng drawer ni Dolores, nakita ko ang maliit na notebook na itinago sa loob ng kanyang underwear. Ang mga nota ay sinulat ng kanyang kamay at nagdodokumento ng phone conversations kay Alvin sa huling mga linggo. May tiyak na petsa, sumari ng bawat tawag at ang pinaka-impactful. Lista ng aking daily routines, aking oras ng paglabas at pagdating, aking medical appointments, kahit aking moods. Ang aking sariling asawa ay nag-espiya sa akin at nagre-report ng aking aktibidad sa aming anak na parang undercover agent. Sa huling entry, dated noong nakaraang araw, nabasa ko ang isang bagay na nanlamig ang aking dugo. Sinasabi ni Alvin na lahat ay handa na. Sa susunod na linggo mag-uusap siya kay tatay ng direkta. Kung tatanggihan, ipagpapatuloy ang plan B. Sinasabi na walang balik. Isinara ko ang notebook at inilagay ng eksakto kung saan ko nakita. Ngayon mayroon akong physical evidence ng buong conspiracy. Fake na dokumento, lihim na legal consultation, domestic espionage at tiyak na timeline ng future actions. Habang bumabalik sa aking desk, isang kakaibang pakiramdam ng kaliwanagan ang sumakop sa akin. Sa buong buhay ko ay nakaharap ako ng komplikadong professional challenges. Nagdaan ako sa economic crisis. Nagdesisyon na mahihirap na desisyon sa ilalim ng presyon. Ngunit hindi pa ako nakaharap ng anumang nangangailangan ng ganitong karaming strategic capacity tulad nito. Ang aking pamilya ay nagkamali ng fundamental. Inaakala nila na ako ay isang walang depensang matanda at predictable. Malapit na nilang madiskubre kung gaano sila nagkakamali. Noong hapon na iyon nagsimula akong mag-draft ng aking sariling action plan. Kung sila ay may timeline, ako ay magkakaroon ng mas mabuti. Kung sila ay kumonsulta sa mga abogado, ako ay kumukonsulta sa mas mabuti. Kung inaakala nila na maaari nila akong manipulahin gamit ang aking family love laban sa akin,
Matututunan nila na ang dekada ng experience sa business world ay nagturo sa akin na ihiwalay ang damdamin mula sa estratehiya kapag kailangan. Nagsimula ang digmaan, ngunit hindi pa nila alam. Noong Sabado, Marso 21 nagdesisyon akong palawakin ang aking investigation lampas sa aking tahanan. Kung ang conspiracy na ito ay kasing elaborado gaya ng tila, kailangan kong intindihin kung gaano kalayo ang kanilang saklaw at sino pa ang maaring sangkot. Ang aking unang stop ay ang office ng aking accountant, Fernando Castillo, na nag-handle ng aking personal finances sa loob ng huling 12 taon. Si Fernando ay isang maingat at discreet na tao, mga katangian na lagi kong pinahahalagahan. Ngunit ngayon kailangan kong malaman kung ang discretion na iyon ay nakompromis. Fernando, sabi ko ng direkta nang umupo kami sa kanyang office. Kailangan mong sabihin sa akin ng buong katapatan kung may miyembro ng aking pamilya na nag-inquire tungkol sa aking pinansyal na bagay. Agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang discomfort sa kanyang mukha ay nagkumpirma na tama ang aking hinala. Ginoong Emilio, nagsimula ng nerbiyoso. Ang iyong manugang na si Sylvia ay dumating sa akin 3 linggo na ang nakalipas. Sabi niya na ikaw ang nagpadala sa kanya para kumuha ng sumari ng iyong asset situation. At ano ang sinabi mo? Sa una ay tinanggihan ko, syempre, ngunit nagpumilit siya na ikaw ay nagsig ng authorization. Kahit may copy siya ng iyong AI at alam niya ang tiyak na detalye tungkol sa iyong investments na ikaw lang ang makakaalam. Ang aking tiyan ay gumulo. Ginamit ni Sylvia ang impormasyon na kinolekta ni Alvin mula sa aking dokumento para kumbinsihin ang aking sariling accountant na siya ay kumikilos ng may aking pahintulot. Anong impormasyon ang eksaktong binigay mo? Si Fernando ay nagluwag ng tea, halatang uncomfortable. Binigyan ko siya ng complete summary ng iyong assets. Ang 2 property, bank accounts, pension plan, shares sa lumang company, lahat. Tanong ko na naramdaman kung gaano kalalim ang pagtataksil. Gino, ipinaliwanag ko rin ang structure ng iyong investments at binigyan ng updated valuation ng bawat asset. Nanahimik ako ng ilang sandali. Ipinoproseso ang laki ng narinig ko. Si Sylvia ay hindi lang may access sa general na impormasyon tungkol sa aking yaman, kundi alam niya ang bawat detalye ng aking pinansyal na situation ng eksakto. Binanggit ba kung para saan niya kailangan ang impormasyong iyon? Sabi niya na nagpaplano kayo ng surprise para sa iyong kaarawan. Isang bagay na naugnay sa reorganization ng iyong investments para i-optimize ang buwis. Isang reorganization ng aking investments. Ang irony ay halos nakakatawa. Ang sarili kong pera ay ginagamit para pundohan ang plano na nagnanais na agawin ito sa akin. Pagkatapos lumabas mula sa office ni Fernando, nagdesisyon akong bisitahin ang aking family doctor, Yar Patricio Mendoza, na nag-alaga sa akin sa huling 8 taon. Kung ang plano ni Alvin ay may independent medical evaluation, kailangan kong malaman kung nag-step na sila sa direksyong iyon. Yar Mendoza, sabi ko sa isang tila routine na konsulta. May natanggap ka ba na tawag mula sa aking pamilya na humihingi ng impormasyon tungkol sa aking kalusugan? Ang kanyang reaksyon ay agad at nakakaalala. Talaga, ang iyong anak ay tumawag noong nakaraang linggo na nagtanong tungkol sa iyong cognitive capacity at general health state. At ano ang sinabi mo? Ipinaliwanag ko na hindi ko maibibigay ang medical na impormasyon nang walang iyong explicit authorization. Siyempre, ngunit nagpumilit siya na sinasabi na nag-aalala siya sa ilang episode ng confusion na mayroon kamakailan. Episode ng confusion. Ulit ko nang hindi makapaniwala. Binanggit na kamakailan ay nakakalimutan mo ang mahahalagang usapan. Paulit-ulit ang parehong tanong at nagpapakita ng signs ng temporal disorientation. Ang katapangan ni Alvin ay nag-iwan sa akin ng walang salita. Hindi lang siya nagkolekta ng medical info tungkol sa akin, kundi nagpepeke siya ng mga symptom na hindi umiiral para bumuo ng case ng cognitive deterioration. Doktor, ikaw ay nag-examine sa akin 1 buwan lang ang nakalipas. May nakita ka ba na sign ng cognitive deterioration sa akin? Wala talaga, Ginoong Emilio. Ang iyong cognitive functions ay perpektong normal para sa iyong edad. Sa katunayan, ang iyong mental agility ay superior sa maraming pasyente na 20 taon na mas bata. Sinabi mo ba iyon sa aking anak? Ipinaliwanag ko ng malinaw, ngunit nagpumilit siya na baka kailangan kitang i-refer sa geriatric specialist para sa mas malalim na evaluasyon. Ngayon naintindihan ko ng buo ang estratehiya. Si Alvin ay sistematikong nagbuo ng file na nagju-justify ng Declaration of Incapacity. Nagpepeke siya ng dokumento. Nagkolekta ng detalyadong pinansyal na impormasyon. Kumonsulta sa specialized lawyers at ngayon ay sinusubukan na magtatag ng fictitious medical history.
Noong hapon na iyon nagdesisyon akong gumawa ng surprise visit sa real estate office kung saan nagtatrabaho si Sylvia. Kailangan kong suriin ng personal ang totoong arkitekto ng planong ito. Ang office ng Morales and Associates Properties ay matatagpuan sa gitna ng lungsod, sa isang modernong building na nagpapakita ng tagumpay ng local real estate business. Nang dumating ako, ang receptionist ay nag-inform na si Sylvia ay nag-attend sa client. Ngunit maaari akong maghintay. Habang naghihintay, narinig ko ang fragments ng kanyang conversation sa pamamagitan ng glass door ng kanyang office. Nag-uusap siya sa phone at bagaman hindi ko madistinguish ang lahat ng salita, nakakuha ako ng ilang frase na nanlamig ang aking dugo. Ang proseso ay mas advanced kaysa inaakala namin. Ang valuation ng main property ay excellent. Dapat nating pabilisin ang timeline. Nang sa wakas ay lumabas siya para salubungin ako. Ang kanyang ekspresyon ng surprise ay nagkumpirma na ang aking visit ay hindi inaasahan ni Gustong. Emilio, sabi niya na may forced smile. Anong surprise na makita ka rito, Sylvia? Kailangan kong kausapin ka tungkol sa isang mahalagang bagay. Dinala ko siya sa malapit na coffee shop, kung saan nagdesisyon akong subukin kung gaano kalayo ang kanyang kasinungalingan. Sa loob ng 20 minuto ay nagkaroon ako ng tila casual conversation tungkol sa real estate market, presyo ng properties sa aming barangay at investment trends. Sumagot si Sylvia ng may professional enthusiasm, nagbibigay ng tiyak na detalye tungkol sa valuations at market opportunities. Ngunit ang pinakanakaka-impact sa akin ay ang kanyang precise knowledge tungkol sa eksaktong characteristics ng aking property. Square meters, taon ng construction, improvements na ginawa, kahit detalye tungkol sa heating at electrical system na tanging taong nag-aral na mabuti ang deed ang makakaalam. Gumawa ka ng very thorough research tungkol sa properties sa barangay. Comment ko ng casual. Trabaho ko iyan, sagot niya, ngunit iniiwas ang tingin sa akin. Kahit alam mo ang very specific details tungkol sa aking bahay. Doon siya nagiging visibly nervous. Bueno, isa ito sa pinaka-emblematic na properties sa area. Natural na nag-aral ako rito. Nag-aral para saan ng eksakto. Ang katahimikan na sumunod ay mas eloquent kaysa anumang confession. Mabilis na nagpaalam si Sylvia, na nagsasabi ng urgent appointment, at umalis sa coffee shop, na iniiwan akong may absolute certainty na siya nga ang mastermind sa likod ng buong operation. Noong gabing iyon, pagbalik sa bahay, umupo ako sa aking desk at gumawa ng mental map ng buong conspiracy. Ito ay mas malawak at sophisticated kaysa inaakala ko sa una. Si Alvin ay ang emotional executor na ginagamit ang kanyang filial relationship para manipulahin ang situation. Si Sylvia ay ang financial strategist na nagbibigay ng technical knowledge at professional contacts. Si Dolores ay ang internal informant na nagbibigay ng access at constant surveillance at nakakuha sila ng infiltrate sa aking circle of professional trust na nakompromiso ang aking accountant at sinusubukan na manipulahin ang aking doktor. Ngunit nagkamali silang crucial. Lubos nilang minamaliit ang aking kakayahang detect, analyze at respond sa kanilang estratehiya. Sa loob ng 40 taon ng business experience, ay nakaharap ako ng ruthless competitors, disloyal partners at complex cases. Ang situation na ito, bagaman personally painful, ay hindi naiiba sa terms ng strategic. Habang inorganisa ko ang lahat ng evidence na kinolekta ko sa linggo, isang pakiramdam ng cold determination ang sumakop sa akin. Hindi na ito tanong lamang ng pagdepensa sa aking yaman o autonomiya. Ito ay tanong ng pagtuturo ng fundamental lesson tungkol sa consequences ng pagtataksil sa tiwala ng taong nagdedikasyon ng buong buhay para protektahan at ibigay para sa kanyang pamilya. Sa Lunes sisimulang ang Phase 2 ng aking investigation. Mag-identify ng allies at maghanda ng counteroffensive. Noong Lunes, Marso 23 nagdesisyon akong oras na upang baguhin ang aking role mula silent victim sa active strategist. Sa weekend ay na-analyze ko ng mabuti ang lahat ng collected information at ngayon kailangan ko ng trusted professionals na tutulong sa akin na protektahan ang nagtayo ko sa loob ng dekada. Ang aking unang tawag ay kay Sebastian Morales, isang abogado na espesyalista sa asset law na nakilala ko taon na ang nakalipas sa isang conference tungkol sa financial planning para sa retirees. Si Sebastian ay may reputation na discreet, efficient at absolutely loyal sa kanyang clients. Ginoong Emilio, sinasalubong niya ako nang dumating ako sa kanyang office noong umaga. Masaya na makita ka pagkatapos ng mahabang panahon. Ano ang maitutulong ko? Ipinaliwanag ko ang buong sitwasyon nang walang iniiwan na detalye. Ipinakita ko ang photos ng dokumento na nakita ko. Ikinuwento ko ang lihim na consultation ni Alvin sa ibang lawyers at idinetalye ko ang timeline na inihanda nila nang hindi ko alam.
Si Sebastian ay nakikinig ng mabuti na nagnonota ng maingat. Ang kanyang ekspresyon ay nagiging mas serious sa bawat revelation. Ginoong Emilio, sabi niya sa wakas, ang inilalarawan mo ay bumubuo ng ilang serious crimes. Forgery of documents, fraudulent obtention of confidential info, at ang pinakanakakalala, preparation ng incapacity process ng walang real medical basis. Anong options ang meron ako? Maami. Maaari tayong mag-file ng criminal complaints, mag-set ng immediate precautionary measures para protektahan ang iyong assets at ang pinakamahalaga, maaari tayong mauna sa anumang legal move na plano nilang gawin. Ipinaliwanag ni Sebastian na maaari tayong mag-implement ng tinatawag niyang preventive asset shielding. Ito ay may kasamang pagbabago ng legal structure ng aking properties. Mag-set ng irrevocable trusts at gumawa ng medical at psychological documentation na nag-certify ng aking full mental capacity. Gaano katagal kailangan? Tanong ko. Kung kumilos tayo ng mabilis, sa 2 linggo maaari nating lahat na e-blind legally. Hindi nila maaaring hawakan ang anuman nang walang iyong explicit consent. Kahit makakuha sila ng temporary incapacity declaration. Inauthorize ko siyang mag-proceed agad sa lahat ng protective measures. Hiningi ko rin na imbestigahan ng diskit ang lawyers na kinonsulta ni Alvin para anticipate ang kanilang possible moves. Ang aking ikalawang stop ay ang office ng clinical psychologist na si Maribel Jimenez, specialist sa geriatric evaluations. Kung plano ni Alvin na questionin ang aking mental capacity, kailangan ko ng irrefutable professional documentation na nagpapakita ng opposite. Dr. Jimenez, ipinaliwanag ko, kailangan ko ng complete psychological evaluation na nag-certify ng aking current cognitive state. Sa sumunod na 3 oras ay sumilalim ako sa exhaustive battery of tests, memory assessments, reasoning capacity analysis, temporal and spatial orientation tests, at executive function exams. Ang results ay categorical. Ang aking score sa lahat ng tests ay significantly above average para sa aking age group. Siniguro ni Dr. Jimenez na magkakaroon ako ng complete report sa 2 araw na may documentation na ituturing ng anumang court na definitive. Noong hapon na yon binisita ko ang aking kapatid na si Remedios. 5 taon na mas bata sa akin at ang tanging tao sa pamilya na maaari kong tiwalaan ng buo. Si Remedios ay nagtatrabaho sa loob ng 30 taon bilang court secretary at alam niya ang legal system ng mas mabuti kaysa maraming lawyers. Emilio, sabi niya pagkatapos marinig ang buong kwento. Ito ay mas grave kaysa inaakala mo. Kung makakuha si Alvin ng incapacity declaration, kahit temporary, maaari siyang magdesisyon ng binding tungkol sa iyong yaman bago mo ma-reverse ang process. Ano ang ererekomenda mo? Kailangan mong kumilos sa multiple fronts ng sabay-sabay legal, financial at familial. Ngunit kailangan mo rin ng evidence na sila ay kumikilos ng bad faith. Iminungkahi ni Remedios ang isang bagay na hindi ko naisip. Mag-record ng future conversations kay Alvin at Dolores. Legal itong gawin sa sariling bahay at magbibigay ng irrefutable evidence ng kanilang true intentions. Dapat mo ring isaalang-alang ang pagbabago ng lahat ng iyong bank passwords at mag-set ng new security protocols. Idinagdag, kung nag-forge sila ng iyong pirma minsan, maaari nilang gawin ulit. Noong Martes pumunta ako sa aking bank para personal na makipagkita sa General Director na si Antonio Vega, na may professional relationship ako sa loob ng 15 taon. Antonio, sabi ko ng direkta, may nag-access sa impormasyon ng aking accounts gamit ang forged documentation. Kailangan kong mag-implement ng extraordinary security measures. Si Antonio ay sineseryoso ang bagay. Nag-set kami ng special protocol kung saan anumang inquiry o transaction na naugnay sa aking accounts ay nangangailangan ng direct phone verification sa akin gamit ang security questions na ako lang ang makakaalam. Ginoong Emilio, ipinaliwanag niya, maaari rin nating temporary freeze ang access sa info tungkol sa iyong accounts habang inimbestiga namin kung paano nila nakuha ang data dati. Bukod pa rito, iminungkahi niya na magbukas ng new checking account sa ibang branch. I-transfer doon ang karamihan ng aking liquid savings at panatilihing minimum funds lang sa original accounts. Noong Miyerkules natanggap ko ang unexpected call na nagbago ng buo ang aking perspective tungkol sa available ollies. Ito ay si Esperanza Ruiz, ang nakababatang kapatid ni Dolores, na tumatawag mula sa Cebu. Emilio, sabi niya nang may alala na boses. Tumawag si Dolores sa akin kahapon nang napaka-abalado. Nagkwento siya tungkol sa family problems at plans ni Alvin na nagpapalala sa akin. Ano ang eksaktong sinabi niya? Na si Alvin ay nagpe-pressure sa kanya para support ang ilang uri ng legal procedure laban sa iyo. Siya ay napaka-confused at natatakot. Ngunit nararamdaman na hindi niya maaring kontrahin ang sariling anak. Ang impormasyong ito ay nakaka-reveal sa akin.
Si Dolores ay hindi enthusiastic conspirator, kundi biktima ng emotional manipulation ni Alvin. Ito ay nagbigay sa akin ng new perspective kung paano harapin ang sitwasyon sa aking asawa. Esperanza, handang ka ba nakausapin si Dolores tungkol dito? Siyempre. Sa katunayan, nagpaplano akong bisitahin kayo sa susunod na linggo. Maaari kong tulungan si Dolores na makita ang situation mula sa ibang perspective. Noong Huwebes tinapos ko ang huling element ng aking defensive strategy. Nag-hire ako ng private investigator, Gabriel Herrero, na espesyalista sa family fraud cases. Ginoong Emilio, ipinaliwanag ni Gabriel, maaari nating imbestigahan ang lahat ng recent activities ng iyong anak at manugang, phone calls, legal consultations, personal financial moves, kahit digital communications kung kailangan. Inauthorize ko siyang mag-proceed ng discreet, ngunit thorough investigation. Kailangan kong malaman ng eksakto kung anong iba pang moves ang ginawa nila at kung may additional accomplices na hindi ko na-identify. Noong gabing iyon, habang sinusuri ang lahat ng documents at contracts na pinirmahan ko sa linggo, na-realize ko na nagawa ko ang fundamental na bagay. Nagpunta ako mula sa vulnerable target tungo sa protected BY multiple layers of legal and financial defense. Si Sebastian ay nagsimula ng asset shielding procedures. Si Dr. Jimenez ay nag-certify ng aking perfect mental capacity. Si Antonio ay nag-secure ng aking financial resources. Si Remedios ay nagbibigay ng practical legal advice. Si Esperanza ay magiging aking ally para harapin si Dolores. At si Gabriel ay nag-iimbestiga sa aking adversaries. Ngunit ang pinakamahalaga ay na-recover ko ang isang bagay na nawala ko sa mga linggong iyon ng confusion at pain. Ang absolute control ng situation. Hindi na ako nagre-react sa moves ng iba, kundi nag-anticipate ako at nag-set ng sarili kong rules of the game. Noong Biyernes sa gabi, habang natutulog ng hindi mapayapa si Dolores sa tabi ko, nanatili akong gising na nagpaplano ng next steps. Binanggit ni Alvin sa kanyang timeline na Abril ay ang buwan ng independent medical evaluation. Ngunit kapag dumating ang sandaling iyon, madidiskubre niya na mayroon na akong irrefutable medical documentation, complete legal protection, at solid evidence ng lahat ng kanyang fraudulent activities. Ang defensive phase ng aking estratehiya ay complete. Ngayon ay oras na para lumipat sa offensive. Noong Lunes, Marso 30 natanggap ko ang news na magbabago ng buo ang balance of power sa silent battle na ito. Si Gabriel Herrero, aking private investigator, ay nakadiskubre ng impormasyon na lumampas sa aking worst expectations. Ginoong Emilio, sabi niya nang magkita kami sa kanyang office, kailangan mong umupo para marinig ito. Si Gabriel ay nag-deploy ng series ng photos, bank extracts at phone transcripts na nakuha sa completely legal methods. Ang iyong manugang na si Sylvia ay nag-organize ng operation na ito nang mas matagal kaysa inaakala namin. Nakita namin ang evidence na nagsimula siyang imbestigahan ang iyong yaman ng higit sa 6 na buwan. Mas matagal bago sangkot ang iyong anak. Ipinakita niya ang screenshots ng online searches na ginawa ni Sylvia tungkol sa guardianship procedures para sa matatanda at advance inheritance rights. Ang mga petsa ay bumalik sa Setyembre ng nakaraang taon. Ngunit ang pinakamahalaga, patuloy ni Gabriel, ay nadiskubre namin na si Sylvia ay may significant debts na itinago niya sa kanyang asawa. Anong uri ng debts? Nag-invest siya ng malaki sa isang real estate project na nabigo ng buo. May utang siya ng higit sa 1 milyon pesos sa ilang private investors. Ang payments ay due sa Enero at ang creditors ay nagpe-pressure ng aggressive. Lahat ay tumutugma ng perpekto. Si Sylvia ay hindi motivated ng family concern o smart financial planning. Siya ay desperate na bayaran ang debts na naglagay ng kanyang solvency sa panganib. Alam ba ni Alvin ang mga debts na ito? Tanong ko. Mukhang hindi. Ang aming sources ay nagpapahiwatig na nagawa ni Sylvia na panatilihing completely unaware ang kanya sa kanyang real financial situation. Ibinigay ni Gabriel ang pinaka-impactful document. Isang transcribed phone conversation sa pagitan ni Sylvia at isa sa kanyang creditors. Kung hindi ko makukuha ang access sa mga assets na yon bago Mayo, sabi ni Sylvia, kailangan kong mag-declare ng bankruptcy. Ang aking biyenan ay may properties na higit sa 20 milyong pesos na halos abandon. Ito ay isang matanda na naninirahan lang kasama ang asawa, nang walang real capacity na i-administer ang kayamanang iyon. Ang pagbasa ng mga salitang iyon ay parang sinuntok ako sa tiyan. Ginawa ni Sylvia ang aking pamilya, tahanan at yaman na isang simple na transaction para resolbahin ang kanyang sariling financial mistakes. May higit pa, idinagdag ni Gabriel. Si Alvin ay hindi rin sa economic situation na tila. Ang kanyang consulting business ay nawalan ng clients sa huling taon. Ang kanyang income ay bumaba ng halos 40%.
Ang complete picture ay nagsimulang mag-form sa aking isip. Hindi ito maingat na pinag-isipang plano para sa aking well-being, kundi isang desperate operation ng dalawang tao na may severe financial problems na nagdesisyon na gamitin ang aking yaman bilang solution sa kanilang personal crisis. Noong hapon na iyon, nang bumalik ako sa bahay, nakita ko ang unexpected surprise. Ang aking sister-in-law na si Esperanza ay dumating mula sa Cebu, gaya ng ipinangako. Siya ay nakaupo sa kusina na nag-uusap kay Dolores at ang tensyon sa pagitan nila ay halata. Emilio, sinasalubong niya ako ng may evident concern. Kailangan nating mag-usap tayong tatlo tungkol sa nangyayari sa pamilyang ito. Sa sumunod na 2 oras, ginamit ni Esperanza ang pressure kay Dolores na hindi ko nagawa. Bilang younger sister, ngunit mas determined, nagawa niyang mag-confess si Dolores ng details na itinago niya sa akin. Si Alvin ay nagsabi na kung hindi ako makikipagtulungan, sila ni Sylvia ay lilipat ng malayo at hindi ko na makikita ang aking mga apo. Amin ni Dolores ng may luha. Anong apo? Tanong ni Esperanza ng brosko. Wala pang anak sina Alvin at Sylvia. Ang mga plano nilang magkaroon sa hinaharap. Bulong ni Dolores. Sabi ni Alvin na gusto nilang magkaroon ng pamilya. Ngunit kailangan nila ng economic stability. Una, nagpalitan kami ni Esperanza ng meaningful looks. Ginamit ni Alvin ang promise ng future grandchildren para emotional manipulate ang kanyang ina, gamit ang kanyang desire na maging lola. Dolores, sabi ni Esperanza ng matatag, na-realize mo ba na ginagamit nila ang iyong sariling pangarap laban sa iyo para nakawin ang yaman ng iyong asawa? Doon ng buo nang gumuho si Dolores. Sa pagitan ng higbi, nag-confess siya na sa loob ng mga linggo ay naramdaman na may terribly wrong. Ngunit natatakot siyang kontrahin si Alvin. Natakot din ako nang binanggit ni Alvin na maaari nilang ideklara na incapacitated si Emilio. Bulong niya. Alam ko na perpekto ang iyong isip. Ngunit nagpumilit siya na ito ay precaution lang. Tumayo si Esperanza mula sa mesa ng may indignant expression. Dolores, ang iyong anak ay nagpaplano na sirain ang buhay ng kanyang sariling ama para resolbahin ang money problems. Paano mo naiisip na support ang ganyan? Sa crucial conversation na iyon, nakakuha ako ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang aking asawa ay bumalik bilang ali. Si Dolores ay naging biktima ng emotional manipulation. Gaya ng ako ay biktima ng financial deception. Noong Martes natanggap ko ang call mula kay Sebastian Morales na nagpuno sa akin ng satisfaction. Ginoong Emilio, nakumpleto na namin ang lahat ng asset shielding. Ang iyong assets ay protektado na ngayon sa ilalim ng legal structure na ginagawang impossible ang any unauthorized access. Ano ang eksaktong ibig sabihin yon? Ibig sabihin kahit makakuha sila ng temporary incapacity declaration, hindi nila maaring hawakan ang iyong properties, bank accounts o investments, nang hindi dumadaan sa completed judicial process na tatagal ng taon. Iniimbestiga rin ni Sebastian ang lawyers na kinonsulta ni Alvin. Sila ay mahuhusay na professionals, ngunit nagtrabaho sila sa incomplete at false information. Kapag nadiskubre nila na nagsinungaling ang kanilang client tungkol sa iyong mental capacity at real family situation, malamang na mag-withdraw sila sa case. Noong Miyerkules nag-implement ako ng next phase ng aking estratehiya, ang controlled confrontation. Oras na para malaman ni Alvin na alam ko ng eksakto ang kanyang pinaplano. Ngunit nang hindi inireveal pa ang extent ng aking countermeasures, tinawagan ko siya sa phone ng kalmado. Alvin, sa tingin ko kailangan nating magkaroon ng serious conversation tungkol sa future. Maaari ka bang pumunta sa bahay bukas ng hapon? Tungkol saan mo gustong pag-usapan, tatay? Tanong niya ng may kausyon. Tungkol sa mga changes na binanggit mo sa hapunan noong nakaraang linggo. Sa tingin ko oras na para ipaliwanag mo ng eksakto kung ano ang nasa isip mo. Narinig ko ang kanyang nervousness sa phone. Okay. Pupunta ako bukas bandang 6:00 PM. Noong gabing iyon, kasama sina Dolores at Esperanza bilang witnesses, nag-install ako ng diskit ng recording system sa living room. Lahat ng sasabihin ni Alvin ay ma-record bilang additional evidence. Noong hapon ng Huwebes, habang naghihintay sa pagdating ng aking anak, inaalala ko ng mental ang lahat ng elements na pabor sa akin. Complete legal protection, evidence ng kanyang fraudulent activities, certification ng aking mental capacity, recovered family ollies, info tungkol sa secret debts ni Sylvia at ngayon ang ability na mag-document ng anumang newly o threat. Nang dumating si Alvin sa 6:06 sharp, dala niya ang folder ng documents at expression ng determination na hindi ko napansin. Dumating siyang prepared para sa conversation na inaakala niyang kontrolado niya ng buo. Umupo siya sa harap ko sa parehong sofa kung saan taon na ang nakalipas itinuro ko sa kanya ang pagbasa.
kung saan kami nanood ng movies na magkasama sa linggo, kung saan kami nagselebrete ng kanyang academic successes. Ngunit ngayon ang room na yon ay naging battlefield kung saan magdedesisyon ang future ng aming relationship at aking autonomiya. Tatay, nagsimula ng may serious na boses. Nag-iisip ako ng marami tungkol sa ating family at financial situation. Sa tingin ko dumating na ang oras na gumawa ng important adjustments. Nakikinig ako, sumagot ako ng may paihong kalmado na ginamit ko sa dekada ng complex business negotiations. Ang hinialam ni Alvin ay bawat salitang sasabihin niya ay gagamitin sa huli bilang evidence laban sa kanya. Minamaliit niya ng buo ang kanyang kalaban at malapit na niyang madiskubre ang totoong cost ng underestimation na iyon. Tatay, patuloy ni Alvin na nagde-deploy ng documents na dala niya. Si Sylvia at ako ay nag-aral ng detalyado sa iyong asset situation. Naniniwala kami na may important opportunities ng optimization na dapat mong seryosohin. Pinagmasdan ko siya ng mabuti habang inorganisa ang papers sa coffee table. Ang kanyang body language ay nagpapakita ng nervousness. Ngunit may artificial confidence na nagpapalala sa akin. Una, sabi niya na tinuturo ang isang dokumento. Ang bahay na ito ay kumakatawan sa unproductive asset. Ito ay valued ng higit sa 20 milyong pesos, ngunit hindi nag-generate ng anumang return. Ang bahay na ito ay aking tahanan, Alvin. Dito ka lumaki. Dito nakatira ang iyong nanay. Eksakto, kaya may economic sense na i-transfer ang property ngayon, habang sumasang-ayon tayong lahat. Maaari mong panatilihin ang lifetime usufruct, ngunit ang bar ownership ay mapupunta sa aking pangalan. Ito ay mag-o-optimize ng future inheritance taxes. Ang lamig kung saan niya inilaawan ang plano na agawin ang aking bahay ay nakakagulo sa akin. Ngunit pinanatili ko ang composure. Kailangan kong ipagpatuloy niya ang pagsasalita para makuha ang buong confession na recorded at ang aking iba pang investments. Doon nagiging mas complex ang situation. Sumagot ng may tila technical tone. Mayroon kang masyadong diversification para sa isang tao sa iyong edad. Dapat mong i-consolidate lahat sa mas conservative instruments at easy to manage. Ipinakita niya ang detalyadong proposal kung saan ang aking shares, bonds at time deposits ay i-liquidate at i-transfer sa joint account na administer niya para sa aking benefit. Alvin, sabi ko ng may deliberate confusion na boses. Ito ay tila very complicated para sa aking understanding. Maaari mo ba itong ipaliwanag ng mas simple? Nakita ko kung paano nagningning ang kanyang mata, na naniniwala na sa wakas nakita niya ang vulnerability na hinahanap niya. Kaya nga napaka-important na hayaan mo akong tulungan ka, tatay. Ang mga financial decisions na ito ay masyadong complex para sa taong hindi familiar sa current markets. Iminumungkahi mo ba na wala na akong capacity na i-handle ang sarili kong affairs? Hindi ito question ng capacity, mabilis na sagot. Ito ay question ng efficiency. Ako ay may finance training. Si Sylvia ay naiintindihan ang real estate market. Maaari naming i-maximize ang value ng iyong yaman sa paraang hindi mo mag-isa. Ito ay eksaktong confession na kailangan ko. Si Alvin ay implicitly admitted na ang kanyang plano ay kumuha ng total control ng aking finances sa pretext ng aking supposed incompetence. At kung tututulan ko ang mga changes na ito, ang tanong ay nagbago ng buo ang dynamics ng conversation. Si Alvin ay nagtense ng halata at nanahimik ng ilang segundo na eternal. Tatay, umaasa kami na hindi kailangang umabot sa more formal measures. Anong uri ng formal measures? May legal possibility na mag-set ng guardianship kapag ang isang matanda ay hindi na kaya magdesisyon ng rational sa financial affairs ng mag-isa. Doon na ang direct threat na hinihintay ko. Si Alvin ay bagong confess sa recorder na runing na kung hindi ko kusang ibibigay ang aking yaman. Ipagpapatuloy nila ang pagdedeklara sa akin na legal na incapacitated. Nagkonsulta ka ba sa abogado tungkol diyan? Tanong ko na pinanatili ang tone ng worried elderly. Nagkuha ako ng preliminary advice. Ang process ay hindi complicated kapag may clear evidence ng impairment sa judgment capacity. Anong evidence? Binuksan ni Alvin ang isa pang folder at ipinakita ang documents na nag-iwan sa akin ng walang hininga. May photos ng aking bahay na kinuha mula sa kalye, na nagpapakita ng small disorders sa garden. May copies ng medical receipts kung saan underlined ang aking visits para sa minor health issues. Kahit may handwritten list ng concerning behaviors na may kasamang things tulad ng repeating conversations at frequent forgetfulness. Gaya na makikita mo, sabi niya, na may chilling confidence, nag-document kami ng several indicators na maaring mag-alala sa independent medical evaluator. Tinulungan ako ni Sylvia sa documentation. Ang kanyang professional experience ay invaluable
para i-present ang info ng coherent. Sa sandaling iyon naintindihan ko ng buo ang sophistication ng plano. Hindi lang nila nagdesisyon na nakawin ang aking yaman, kundi maingat nilang nagtayo ng falsifier para legal justify ang kanilang action. Alvin, sabi ko na nag-adopt ng more trembling voice kaysa normal. Lahat ng ito ay very overwhelming sa akin. Maaari ba akong mag-isip nito ng ilang araw? Siyempre, tatay. Ngunit important na huwag mong i-delay ng matagal ang decision. Ang optimization opportunities sa TATS ay may deadlines. Anong deadlines? Ideally dapat nating i-formalize lahat bago matapos ang Abril. Ito ay magbibigay ng sapat na time para complete ang transfers bago ang fiscal year close. Abril, eksaktong petsa na nakita ko sa kanyang secret timeline. Bagong confirm ni Alvin na may specific calendar sila para complete ang appropriation ng aking yaman. At kung sa mga araw na ito ng reflection nagdesisyon, akong magkonsulta sa sarili kong advisors. Ang tanong ay naglagay sa kanya ng visibly nervous. Tatay, sa tingin ko counterproductive na i-involve ang mas maraming tao sa intimate family decisions. Bukod pa rito, nagawa na namin ang lahat ng necessary research. Ngunit sigurado na hindi katututol na i-verify ko ang ilang details sa aking bank. Ang problema, sumagot ng may evident caution, ay ang iyong bank ay maaring hindi fully understand ang family context ng mga desisyong ito. Maari nilang gumawa ng unnecessary confusion. Ito ay ang final confirmation na kailangan ko. Si Alvin ay hindi lang natatakot na magkonsulta ako sa independent professionals, kundi specifically gustong iwasan na i-verify ng bank ang info na ginamit nila para makakuha ng data sa aking accounts. Naiintindihan ko, sabi ko, ng may apparent resignation. I guess magtitiwala ako sa iyong judgment, gaya ng lagi kong ginawa. Nakita ko kung paano siya nag-relats agad. Na-interpret niya ang aking sagot bilang surrender, kapag sa totoo, ay ang conclusion ng perfectly executed interrogation. Tatay, gusto kong malaman mo na lahat ng ito ay ginagawa namin para sa iyong sariling good. Napansin namin ni Sylvia na kailangan mo ng protection. Kahit hindi mo ito nakikita. Protection mula saan? Mula sa iyong sarili, mainly. Sa iyong edad, natural na ang judgment capacity ay compromised gradually. Mas mabuti na antisipete ang mga problemang iyon bago maging irreversible. Ang mga huling salitang iyon ay ang jewel ng buong recording. Explicit na admitted ni Alvin na iniisip niyang compromised ang aking judgment capacity, na nagbibigay ng perfect evidence ng falsity ng kanyang motives. Nang umalis siya noong gabing iyon, dala ang kanyang documents at veiled threats, nanatili akong nakaupo sa room na may feeling ng absolute triumph. Nagawa kong mag-confess siya ng buo sa kanyang true intentions. Nakakuha ako ng recorded evidence ng kanyang incapacity threats at nag-confirm ng lahat ng timeline details na plano nila. Ngunit ang pinakamahalaga ay umalis si Alvin na convinced na nagawa niyang intimidate at confused ako kapag sa totoo ay nagbigay siya ng final evidence na kailangan ko para sirain ng buo ang kanyang plano. Noong gabing iyon tinawagan ko si Sebastian Morales para i-inform tungkol sa recording. Ginong Emilio, ito ay pure gold mula sa legal viewpoint. Sa confession na ito maaari, hindi lang tayong mag-defend laban sa anumang incapacity attempt, kundi mag-file rin ng criminal charges para sa fraud attempt at coercion. Habang naghahanda akong matulog, nag-reflect ako tungkol sa nagawa ko sa huling 3 linggo. Ito ay ang pinakamahirap na buwan sa aking buhay. Nagpunta ako mula sa potential victim tungo sa may complete control ng situation. Ang aking yaman ay legal na blind. May exhaustive evidence ako ng lahat ng fraudulent activities ni Alvin at Sylvia. Na-recover ko si Dolores bilang Ali. At ngayon may possessed ako ng recorded confession na gagawing impossible ang anumang legal action laban sa akin. Ngunit ang pinakasatisfying ay nagawa ko ang lahat ng ito nang hindi nila suspect na wala na silang anumang advantage. Naniniwala pa rin sila na nakaharap nila ang confused at vulnerable elderly kapag sa totoo ay nahulog sila sa perfectly designed trap ng isang may dekada ng strategic business experience. Bukas sisimulang ang final phase ng aking plano. Ang systematic destruction ng lahat ng nagtayo nila laban sa akin. Noong Biyernes, Abril 3 nagdesisyon akong dumating na ang oras na lumipat mula sa silent defense tungo sa calculated offensive. Sa loob ng 3 linggo kinolekta ko ang info. Nagtayo ng protections at nagset ng traps. Gayon oras na para gamitin ang arsenal na iyon ng devastatingly effective. Ang aking unang action ay contact directly ang creditors ni Sylvia. Nagbigay si Gabriel Herrero ng kanilang contact details at nagdesisyon akong deserve nilang malaman ang true situation ng kanilang deudor. Tinawagan ko si Nicolas Romero, ang main creditor, na nag-invest ng 5 milyong pesos sa failed real estate project ni Sylvia. Ginong Romero, sabi ko,
Ako si Emilio Santos, biyena ni Sylvia Santos. Sa tingin ko dapat mong malaman na ang aking manugang ay sinusubukan na fraudulent access sa aking yaman para takpan ang debts na meron siya sa iyo. Ang sumunod na conversation ay revealing. Nag-confirm si Nicolas na paulit-ulit na siniguro ni Sylvia na magkakaroon siya ng access sa significant family resources bago Abril 30, ang deadline na nai-negotiate para sa payment. Ginoong Santos, handa ka ba na guarantee ang debts ng iyong manugang? Absolutely hindi. Sa katunayan, ay re-recommenda ko na suriin mo ng mabuti ang anumang document na maaari niyang i-present na supposedly backed ng aking yaman. Ito ay highly likely na forgeries. Pagkatapos ibinitin, alam ko na nagtanim ako ng first seed ng external pressure na magkokomplikete ng dramatic ang plans ni Sylvia. Ang kanyang creditors ay magsisimulang imbestiga ng mas malalim ang kanyang payment promises, at anumang attempt na gamitin ang fraudulent documents ay madedetect agad. Ang aking ikalawang action ay mas direct. Personal na binisita ko ang office ng abogado na si Rodrigo Cruz, na nag-advise kay Alvin tungkol sa guardianship procedures. Ginoong Cruz, sabi ko nang mag-present sa kanyang office nang walang appointment. Ako si Emilio Santos, at naiintindihan ko na ang aking anak ay kumukonsulta sa iyo tungkol sa aking supposed mental incapacity. Ang expression ng surprise at discomfort ng abogado ay immediate. Ginoong Santos, hindi ko maaring discuss ang cases ng ibang clients. Hindi mo kailangang discuss anything. Sumagot ako ng kalmado. Kailangan mo lang makita ito. Ibinigay ko ang complete report ni Dr. Jimenez, na nag-certify ng aking perfect cognitive capacity, kasama ang transcribed copy ng aking conversation kay Alvin, kung saan admitted niya ang fabrication ng false evidence. Ginoong Cruz, ang aking anak ay nagsinungaling ng systematic sa iyo tungkol sa aking mental state at family circumstances. Iminumungkahi ko na suriin mo ng mabuti ang anumang documentation na binigay niya. Dahil marami rito ay maaring forged evidence. Binasa ng abogado ang documents ng may increasingly grave expression. Ginoong Santos, kung totoo ito, may very serious ethical problem sa representation na hiningi sa akin. Tinitiyak ko na completely true ito at inanticipate ko na anumang legal procedure based sa false info ay sasagot ng vigorous gamit ang lahat ng available legal tools. Nang lumabas ako sa office na yon, alam ko na nawala kay Alvin ang kanyang main legal advisor. Walang responsible lawyer na magpapatuloy sa kese na alam na nagsinungaling ng deliberate ang client tungkol sa false info. Noong Lunes, Abril 6 nag-implement ako ng third phase ng aking counterattack, ang financial exposure. Direct na kontak ko ang boss ni Alvin sa consulting company kung saan siya nagtatrabaho. Ginoong Herrera, sabi ko kay Carlos Herrera sa phone. Ako ang ama ni Alvin Santos, isa sa iyong consultants. Kailangan kong i-inform ka tungkol sa situation na maaring makaapekto sa professional reputation ng iyong company. Ipinaliwanag ko na si Alvin ay gumagamit ng work time para kumonsulta sa lawyers, investiga legal procedures at magplano ng fraudulent asset transfer operations. Binanggit ko rin na gumagamit siya ng office resources para forge documents at gumawa ng activities na maaring fraud. Ginoong Santos, ang mga accusations na ito ay very grave. May evidence ka ba ng sinasabi mo? May completed documentation ako ng lahat ng kanyang activities sa huling 3 buwan. Handang ibigay ito kung isaalang-alang mong imbestiga ang behavior ng iyong employee. Ang conversation na iyon ay nagawa ng eksakto ang intended. Gumawa ng additional professional pressure kay Alvin. Exactly kapag kailangan niya ng job stability para harapin ang upcoming financial problems. Noong Martes natanggap ko ang furious call mula kay Sylvia na nagkumpirma na perpekto ang functioning ng aking estratehiya. Emilio, sumigaw niya sa phone. Ano ang sinabi mo kay Nicolas Romero? Ngayon ay humihingi siya ng additional guarantees at nag-threaten ng immediate legal actions. Sinabi ko ang truth, Sylvia, na wala kong intention na back ang debts na kinuha mo nang hindi kumukonsulta sa akin. Iyon ay hindi lang aking debts. Iyon ay family investments na maaring makabenepisyo sa atin lahat. Family investments. Kailan mo eksaktong kinonsulta ako tungkol sa mga investments na iyon bago gawin? Ang silence na sumunod ay revealing. Wala si Sylvia na sagot para sa tanong na iyon dahil hindi niya naisip na necessary na i-involve ako sa decisions na makaapekto sa aking yaman. Bukod ba rito, patuloy ko, nai-inform ko na ang lahat ng aking financial advisors tungkol sa iyong fraudulent attempts na access ang aking resources. Anumang document na i-present mo na may supposed authorization ko ay i-verify ng thorough. Hindi mo maaring gawin ito sa amin. Kami ang iyong pamilya. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw, Sylvia. Ang pamilya ay hindi nagfo-forge ng documents.
Ang pamilya ay hindi nagpaplano na ideklara na incapacitated ang patriarch para resolbahin ang sariling financial problems. Ibinitin ko ang phone ng may satisfaction na alam na nagawa kong gumawa ng panic sa enemy camp. Ang external pressures na sinimulan ko ay nagko-converge ng sabay sa Alvin at Sylvia, na nagko-complicate ng dramatic ang kanilang ability na execute ang original plan. Noong Miyerkules sa gabi, lumitaw si Alvin sa aking pinto nang walang notice. Ang kanyang appearance ay completely different mula sa confident man na binisita ang aking bahay ilang araw na ang nakalipas. Siya ay disheveled, nervous at clearly under enormous pressure. Tatay, kailangan nating mag-usap urgently. Tungkol saan, anak? Tungkol sa mga calls na ginagawa mo. Tungkol sa mga bagay na sinasabi mo sa mga tao. Anong calls? Huwag kang magpanggap na innocent. Alam mo ng perpekto na nagsabotage ka ng deliberate sa aming plans. Fascinating na makita kung paano ang pressure ay nag-eliminate ng buo sa kanyang facade ng filial concern. Ngayon nag-usap siya ng openly tungkol sa aming plans nang hindi sinusubukan na disguise ang kanyang true intentions. Alvin, nag-verify lang ako ng info sa professionals na kilala ko ng taon. Nakaka-bother ba yon sa iyo? Siyempre nakaka-bother. Nagko-complicate ka ng deliberate sa situation na maaring resolbahin ng simple. Simple para sa kanino, para sa lahat. Para sa pamilya, lalo na para sa iyo. Hindi mo ba naiintindihan na sinusubukan namin na protektahan ka mula sa iyong sarili? Ang phrase na iyon ay ang climax ng buong confrontation. Si Alvin ay nag-reveal ng buo ang kanyang true mindset. Naniniwala siyang genuinely na may karapatan siyang kumuha ng kontrol ng aking buhay at yaman laban sa aking will, na nagju-justify bilang protection. Alvin, sabi ko nang may pinakalamig na boses na kaya ko. Sa tingin ko, oras na para intindihin mo ang fundamental na bagay. Hindi ko kailangan ang iyong protection. Ang kailangan ko ay igalang mo ang aking decisions at autonomiya. Ang iyong autonomiya ay compromise. Hindi ka na kayang magdesisyon ng rational tungkol sa complex financial matters. Ayon sa kanino? Ayon sa sinumang nagmamasid ng objective sa iyong recent behavior. Tinutukoy mo ba ang behavior na maingat na pag-iimbestiga sa plans na dinisenyo nyo para sa aking yaman nang hindi kumukonsulta sa akin? O ang behavior ng pag-verify ng legality ng documents na lumitaw na may aking pirma nang walang authorization ko? Ang expression ng shock sa mukha ni Alvin ay nagkumpirma na sa wakas na intindihan niya na alam ko ng eksakto ang lahat ng pinaplano nila. Tatay, mula kailan mo alam? Mula sa simula, Alvin, mula sa gabi ng hapunang iyon, nang bigkasin mo ang mga malupit na salitang iyon. Iyon ang unang beses sa buhay ko na talagang nagbigay ako ng attention sa kung sino ka na naging. Nakita ko kung paano ang buong estratehiya nila ay gumuho sa real time sa harap ng aking mata. Ang plano na nagtayo nila sa loob ng buwan ay nagde-disintegrate dahil lubos nilang minamaliit ang response capacity ng kanilang main target. Nang umalis siya noong gabing iyon, defeated at desperate, alam ko na nagawa ko ang fundamental na bagay. Na-recover ko ng buo ang control ng situation at naglagay sa aking adversaries sa desperate defensive position. Ang counterattack phase ay complete success. Ngayon ay oras na para maghanda ng final blow. Ang sumunod na mga araw ay witness ng desperate escalation mula kay Alvin at Sylvia na nagkumpirma ng buo ang accuracy ng aking estratehiya. Kapag nawalan ang mga tao ng kontrol sa sitwasyon na inaakala nilang dominate, nagkakamali sila na nagre-reveal ng kanilang true nature. Noong Huwebes, Abril 9, natanggap ni Dolores ang call na magbabago ng definite ang kanyang perspective tungkol sa aming anak. Tinawagan siya ni Alvin nang may proposal na nag-iwan sa akin nang walang hininga nang ikwento niya sa akin. Emilio, sabi ni Dolores nang nanginginig. Hiningi ni Alvin na pirmahan ko ang document na nagde-declare na nakita ko ang mental deterioration mo sa huling mga buwan. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko na completely false iyon. Na perpekto ang functioning ng iyong isip. Ngunit nagpumilit siya na formality lang ito para protektahan ang pamilya. Isang formality. Ipinaliwanag na kung hindi ako makikipagtulungan, kailangan nila maghanap ng alternative methods para resolbahin ang situation. Ang kanyang exact words ay, nanay, maari mong gawin ito ng maayos o ng masama. Ang direct threat sa sariling ina ay nagmarka ng point of no return. Si Alvin ay tumawid sa line sa pagitan ng family manipulation at explicit coercion, na nagde-demonstrate kung gaano kalayo ang kanyang kayang puntahan. Sinabi rin niya ang isang bagay na nagpatakot sa akin ng husto. Patuloy ni Dolores. Binanggit na iniimbestiga nila ang nursing homes para sa matatanda sa region kung magko-complicate ang situation. Ang mga salitang iyon ay nanlamig ang aking dugo.
Hindi lang nila pinlano na agawin ang aking yaman, kundi naisip nila ang possibility na i-intern ako sa institution para alisin ang anumang obstacle sa kanilang plans. Noong Biyernes natanggap ko ang unexpected visit na magko-confirm ng aking worst suspicions tungkol sa real extent ng kanilang conspiracy. Ito ay si Trinidad Santos, pinsan ni Dolores, na nagtatrabaho sa local city hall, na dumating para i-warn ako tungkol sa nakakaalala na bagay. Emilio, sabi niya nang may evident concern. Si Sylvia ay nasa aking office kahapon na nagtanong tungkol sa procedures para sa death certificates at posthumous asset transfers. Death certificates. Sabi niya na para sa client, ngunit nang tanungin ko ang specific details, nagiging very nervous siya at nag-change ng topic. Pagkatapos nagtanong siya tungkol sa requirements para i-validate ang wills at gaano katagal ang succession process. Ang impormasyon ay profoundly disturbing sa akin. Si Sylvia ay hindi lang naisip na ideklara akong incapacitated, kundi nag-imbestiga siya ng procedures na naugnay sa aking death. Ito ay escalation tungo sa territories na hindi ko naisip. Trinidad, tila ba ang mga tanong ay may specific cases sa isip? Definitely binanggit ang properties valued sa several tens of millions ng pesos at direct hires na gustong pabilisin ang normal process. Ang kanyang words ay very strange sa akin. Noong gabing iyon nag-convene ako ng emergency meeting kay Sebastian Morales. Ang info na natanggap ko sa huling mga araw ay nagsusuggest na ang situation ay mas dangerous kaysa inestimate ko sa una. Ginoong Emilio, sabi ni Sebastian pagkatapos marinig lahat. Ito ay nag-evolve lampas sa simple fraud attempt sa asset. Nag-usap tayo ng coercion, family threats at possibly conspiracy para gumawa ng serious crimes. Ano ang ererekomenda mo? Oras na para i-involve ang authorities. May sapat na evidence tayo para mag-present ng formal complaints para sa forgery, fraud attempt at family coercion. Gayunpaman, may ibang estratehiya ako sa isip. Sebastian, gusto kong i-prepare mo ang lahat ng documentation. Ngunit huwag pa natin i-present. Mas gusto kong gamitin ang info na ito bilang leverage para sa definitive resolution. Noong Sabado sa umaga, tumunog ang aking phone ng may call na hinihintay ko ng mga araw. Ito ay si Alvin at ang kanyang boses ay nagre-reveal ng desperation na hindi ko pa narinig. Tatay, kailangan kong makita ka agad. Urgent ito. Anong uri ng urgency? Ang creditors ni Sylvia ay nagte-take ng legal actions. Nag-embargo sila sa kanyang quotes at nag-threaten ng lawsuit para sa fraud. Sabi niya na ikaw ay nagsabotage ng deliberate sa negotiations. Ako ay simpleng nagsabi ng truth tungkol sa aking willingness na back ang kanyang debts. Tatay Sylvia ay desperate. Nag-uusa siya tungkol sa options na nagpatakot sa akin. Anong options? Hindi ko maaaring ipaliwanag sa phone. Pumunta ka sa bahay, please. Sabi ni Sylvia na kung hindi natin resolbahin ito ngayon, gagawin niya ang isang bagay na pagsisisihan natin lahat. Ang call ay nagkumpirma na ang aking financial pressure strategy ay nag-work ng eksakto gaya ng pinlano. Ang creditors ni Sylvia ay nag-i-exert na ng direct legal pressure at siya ay nagpapanik ng complete. Noong hapon na iyon, nang dumating ako sa bahay ni Alvin, nakita ko ang scene na lumampas sa aking expectations. Si Sylvia ay nakaupo sa sofa na surrounded ng legal documents, na may swollen eyes mula sa iyak at expression ng absolute desperation. Emilio, sabi niya nang hindi inaangat ang tingin. Kailangan mong intindihin na ito ay hindi personal laban sa iyo. Hindi, ito ay simple na practical solution sa temporary problem. Ang real estate project ay gagana kung hindi dahil sa sector crisis. Kailangan ko ng short-term capital para iwasan ang bankruptcy. At nagdesisyon ka na ang aking yaman ay ang solution sa iyong problem. Wala akong alternatives. Tinanggihan ng banks ang lahat ng aking loans. Ang private investors ay humihingi ng guarantees na hindi ko maibibigay. At kaya nagdesisyon kang forge ang aking pirma at conspire para ideklara akong incapacitated. Ang silence na sumunod ay absolute. Si Alvin ay nakatingin ng matatag sa sahig. Unable na defend ang indefensible. Sylvia, patuloy ko. Sabihin mo ng eksakto ang desperate options na iniisip mo. Ako hindi. Ikinuwento ni Trinidad Santos tungkol sa iyong visit sa City Hall na nagtanong tungkol sa death certificates at succession processes. Gusto mo bang ipaliwanag kung ano iyon? Ang ekspresyon ng horror na tumawid sa mukha ni Alvin ay nagkumpirma na hindi niya alam ang particular investigation na iyon ng kanyang asawa. Sylvia, sumigaw si Alvin. Sabi mo na nag-iimbestiga ka lang ng normal legal options. Nag-e-explore ako ng lahat ng possibilities. Defensive na sagot niya. Kailangan kong intindihan ng buo ang legal landscape. Ang legal landscape ng aking death. Tanong ko ng direkta. Hindi yon, general info lang.
Ngunit ang kanyang inability na sustain ang eye contact ay nagsabi ng lahat na kailangan ko. Isinaalang-alang ni Sylvia ang senaryos na lumalampas ng malayo sa simple asset appropriation. Alvin, sabi ko sa aking anak, narealize mo ba kung gaano kalayo ang inihatid sa iyo ng babaeng ito? Naiintindihan mo ba na nakilahok ka sa conspiracy na maaring natapos sa ways na hindi ko gustong isipin? Si Alvin ay tinakpan ang mukha ng kanyang mga kamay. Tatay, gusto ko lang naisip ko na ginagawa namin ang tama para sa pamilya. Ang tama. Ang forgery ng documents ay tama. Ang pagsisinungaling sa lawyers ay tama. Ang pag-threaten sa sariling ina ay tama. Hindi ko alam na umabot ng ganito, kalayo sumigaw na nakatingin ng accusatory kay Sylvia. Sabi mo na preventive financial planning lang. Ito ay preventive, sumagot si Sylvia. Preventive bago maging irreversible ang situation. Ang diskusyon sa pagitan nila ay nagre-reveal ng fundamental na bagay. Nakilahok si Alvin sa conspiracy ng gradual, na hindi niya alam ang full extent ng intentions ng kanyang asawa. Nang lumabas ako sa bahay na yon noong hapon, dala ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang certainty na si Alvin ay mas biktima kaysa villain sa kwentong ito. Si Sylvia ay ang true architect ng buong operation, na ginagamit ang aking anak bilang tool para execute ang kanyang desperate plan. Noong gabing iyon, habang nagre-reflect tungkol sa lahat na nakita ko, nagdesisyon ako ng crucial tungkol sa kung paano handle ang final confrontation na darating. Noong linggo, Abril 12 natanggap ko ang call na hinihintay ko ng mga araw. Ito ay si Alvin at ang kanyang boses ay tila completely broken. Tatay, kailangan kitang makita mag-isa, nang walang Sylvia. Please, saan mo gustong magkita? Sa park kung saan mo ako itinuro na magbike. Naalala mo ang reference sa place na puno ng memories ng kanyang childhood. Nag-indicate na may fundamental change sa kanyang perspective. Sumangayon akong makipagkita sa kanya noong hapon. Nang dumating ako sa park, nakita ko ang aking anak na nakaupo sa parehong bench kung saan dekada na ang nakalipas nagbahagi kami ng buong hapon, habang natututo siyang mag-bike sa kanyang unang bisikleta. Ngunit ang lalaking nasa harap ko ay completely destroyed emotionally. Tatay, nagsimula ng walang preamble. Nagsinungaling si Sylvia sa akin tungkol sa lahat. Ano ang nadiskubre mo? Kagabi, pagkatapos mong umalis, nagkaroon kami ng terrible argument. Hiningi ko na ipaliwanag niya ang tungkol sa death certificates. Sa una ay dinid, ngunit nang i-pressure ko siya ng buo ng gumuho. Si Alvin ay tinakpan ang mukha ng kanyang mga kamay bago magpatuloy. Nag-confess siya na isinaalang-alang niya ang senaryos kung saan ang iyong natural death ay resolbahin ang lahat ng financial problems nang walang legal complications. Ang marinig ang mga salitang iyon mula sa bibig ng sarili kong anak ay nagbigay ng mixture ng horror at relief. Horror sa magnitude ng isinaalang-alang ni Sylvia, at relief dahil sa wakas nakita ni Alvin ang kanyang true nature. Ano pa ang sinabi niya? Na ang debts ay mas masahol kaysa sa inikwento niya sa akin. Hindi siya ₱1,000,000, higit sa 18 milyon. Nagfo-forge siya ng documents ng buwan, hindi lang sa iyo, kundi rin sa ibang clients ng kanyang real estate. Ang revelation ay hindi ako nagulat, ngunit nagkumpirma na si Sylvia ay habitual criminal. Hindi lang isang desperate woman na nagkamali. Nag-confess rin siya na nag-usap siya sa corrupt doctor na handang magsig ng mental deterioration certificate nang hindi ka ini-examine talaga. Lahat sa exchange ng ₱1,000,000. At ikaw ay alam mo ito. Hindi, sumusumpa ako na wala akong alam diyan. Akala ko talaga na tinutulungan ka namin sa preventive financial planning. Nang nag-usa siya tungkol sa guardianship, sabi niya na precaution lang ito para iwasan ang future problems. Nakita ko ang real tears sa mata ng aking anak sa unang beses mula noong siya ay bata. Tatay, na-realize ko na nabubuhay ako sa isang stranger. Ang babaeng pinakasalan ko ay hindi exist. Siya ay professional manipulator na ginamit ako para makarating sa iyo. Kumusta ang feeling mo tungkol dito? Nahihiya, galit, ngunit higit sa lahat natatakot isipin kung gaano kalayo ito maaring umabot kung hindi mo nadiskubre ng on time. Ang conversation ay nagpatuloy ng higit sa 2 oras. Ikinuwento ni Alvin ang details na hindi nadiskubre ni Gabriel Herrero sa kanyang investigation. Si Sylvia ay nagnanakaw ng commissions mula sa kanyang sariling real estate firm. Nag-forge ng documents ng ibang clients at ginamit ang privileged info para estafahin ang ilang investors. Tatay, kailangan kong tanungin ka ng isang bagay at kailangan mong maging completely honest sa akin. Sabihin mo, maaari ba akong mapatawad mo balang araw para sa lahat ng ginawa ko? Ang tanong ay tumama ng direkta sa aking puso. Sa loob ng mga linggo ay galit ako sa aking anak. Naglano ako ng vengeance laban sa kanya.
Nag-enjoy ako na makita siyang mag-suffer ng consequences ng kanyang actions. Ngunit nakaupo doon, nakikita ang destroyed man na na-realize na namanipulete ng taong pinakatinatrust niya. Nagbago ng buo ang aking perspective. Alvin, ang forgiveness ay hindi something na kinikita. Ito ay something na ibinibigay at ibinigay na. Paano mo masasabi iyan pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo? Dahil sa huli ikaw pa rin ang aking anak, at dahil ngayon naiintindihan ko na ang true enemy ay hindi ikaw. Noong gabing iyon sinamahan ako ni Alvin sa bahay, at nag-confess ng buong truth kay Dolores. Ang aking asawa ay umiyak ng oras, hindi lang sa relief na malaman na ang kanyang anak ay hindi ang monster na tila, kundi sa pain na intindihin kung paano kami lahat na manipulete. Noong Lunes sa umaga, nagdesisyon si Alvin ng pinaka-brave na decision sa buong nightmare na ito. Nag-present siya sa police station para formal na i-denounce si Sylvia para sa lahat ng crimes na nadiskubre niya. Inspector Ramirez sabi niya sa officer na kumuha ng kanyang statement. Kailangan kong i-denounce ang aking asawa para sa forgery ng documents, fraud attempt, misappropriation at conspiracy para gumawa ng crimes laban sa aking ama. Ang denunsya ni Alvin, combined sa lahat ng evidence na kinolekta ko sa loob ng mga linggo. Gumawa ng overwhelming criminal file laban kay Sylvia. Ngunit ang pinaka-devastating para sa kanya ay mawala ang kanyang main accomplice at defense witness. Noong hapon na iyon, in-execute ng pulis ang search warrant sa bahay ni Alvin at sa office ni Sylvia. Ang nakita nila ay lumampas sa aming expectations. Complete files ng multiple scams, forged documents, correspondence sa corrupt doctor at detailed plans para defraud hindi lang ang aming pamilya, kundi maraming clients pa. Noong Martes, inaesto si Sylvia sa kanyang office sa harap ng lahat ng colleagues. Ang accusations ay may kasamang aggravated fraud, public document forgery, misappropriation at criminal conspiracy. Tinantya ng prosecution na ang penalties ay maaring sumnang hanggang 15 taon ng prison. Nang tawagan ako ni Alvin para i-inform tungkol sa arrest, ang kanyang boses ay different. Sa unang beses sa buwan tila ang anak na naalala ko mula sa mga taon dati. Tatay, gusto kong malaman mo ang important na bagay. Ano? Sa loob ng lahat ng mga buwang ito, sa kailaliman ng aking puso alam ko na may mali. Ngunit natatakot akong admit iyon. Dahil ibig sabihin na ang aking marriage ay li, na ang aking buhay ay li. At ngayon, mas gusto ko nang mabuhay sa painful truth kaysa comfortable li. At ang truth ay halos sinira ko ang pinakamahalagang tao sa aking buhay para sa taong hindi talaga nagmamahal sa akin. Noong gabing iyon naghapunan kami ng magkasama sa unang beses mula sa fatidical dinner ng Marso 15 na nagsimula ng buong nightmare na ito. Ngunit ngayon ang atmosphere ay completely different. Nagluto si Dolores ng adobo na gustong-gusto ni Alvin, at sa unang beses sa linggo nakita ko ang genuine smile sa mukha ng aking anak. Tatay, sabi niya habang tinatapos namin ang hapunan, may kailangan akong sabihin sa iyo. Nakikinig ako. Sa loob ng lahat ng mga linggong ito, habang inaakala ko na pinoprotektahan kita, sa totoo ikaw ang nagproprotekta sa amin lahat. Nadiskubre mo ang truth, nagdevelop ng strategy, at naisave kami mula sa katastrofe na hindi namin nakikita. Ginawa ko lang ang anumang ama ay gagawin. Hindi, tatay, ginawa mo ang tanging taong may iyong experience. Intelligence at love para sa pamilya ang maaring gawin. Naisave mo kami mula sa amin sarili. Habang nakikinig sa kanya, narealize ko na nagawa ko ang isang bagay na mas mahalaga kaysa protektahan ang aking yaman o ipakita ang aking mental capacity. Narecover ko ang aking anak at naisave ang aking pamilya mula sa total destruction. Ang digmaan ay natapos na. Ngunit ang mga sugat ay tatagal bago gumaling. Gayunpaman, sa unang beses sa linggo, may certainty ako na gagaling kami na magkasama bilang tunay na pamilya, nang walang lies o manipulations. Ang final chapter ng kwentong ito ay isusulat pa, at sa unang beses sa mahabang panahon alam ko na magkakaroon ito ng happy ending. 6 na buwan pagkatapos ng aresto ni Sylvia, ang aking buhay ay nakahanap ng balance na hindi ko naisip na possible. Ito ay Oktubre 2024 at habang pinagmamasdan ang golden leaves na nalalaglag sa aking hardin, nagre-reflect ako tungkol sa lahat na pinagdaanan namin bilang pamilya. Ang trial ni Sylvia ay natapos sa Setyembre na may sentence na 12 taon ng prison. Ang charges para sa multiple fraud, document forgery at criminal conspiracy ay irrefutable salamat sa lahat ng evidence na kinolekta namin. Ngunit ang pinakasatisfying ay hindi ang makita siyang magbayad para sa kanyang crimes, kundi ang makita kung paano ang truth ay nagliberete sa aking pamilya mula sa kanyang lies.
Si Alvin ay nagsimula ng divorce proceedings agad pagkatapos ng arrest. Ang process ay mabilis, dahil nasa prison si Sylvia, at hindi niya maaring ay dispute. Ang aking anak ay unti-unting na-recover ang kanyang dignity at peace of mind. Bagaman ang emotional scars ay tatagal ng taon bago fully gumaling. Tatay, sabi niya sa akin ilang linggo na ang nakalipas. Bawa araw na lumilipas ay na-realize ko nang higit ang mga bagay na namanipulete niya sa aming relationship. Decisions na akala ko ay akin. Opinions na akala ko ay sarili kong nabuo. Ito ay terrifying na madiskubre kung gaano karami sa iyong sariling buhay ay hindi talaga sa iyo. Ang reconstruction process ay gradual at constant. Nagbenta si Alvin ng bahay na shared niya kay Sylvia at nagrent ng small apartment malapit sa amin. Ang mga linggo ay bumalik na bilang family days. Ngunit ngayon na may completely different dynamics based sa absolute honesty at mutual respect. Si Dolores ay nagkaroon ng sariling transformation sa mga buwang ito. Ang guilt para sa pagiging complicit, bagaman involuntary, sa conspiracy ay nagdala sa kanya sa psychological therapy. Sa tulong ng professional ay natutunan niyang makilala ang manipulation techniques na ginamit laban sa kanya. At nag-develop ng new emotional strength. Emilio, nag-confess siya sa akin isang gabi habang naglalakad kami sa hardin. Sa loob ng 40 taong marriage. Akala ko kilala kita ng buo. Ngunit ang huling mga buwan ay nagpakita sa akin ng aspects ng iyong character na hindi ko nakita dati. Ang paraan na hinandle mo ang buong krisis ay extraordinary. Ginawa ko lang ang kailangan kong gawin para protektahan ang ating pamilya. Ginawa mo ng higit pa rito. Pinanatili mo ang kalmado kapag ako ay hysterical. Nag-isip ka ng strategic kapag kami ay nagre-react emotionally. At ang pinakamahalaga, hindi mo nawala ang compassion para kay Alvin. Kahit nakala mo na siya ang iyong kaaway. Ang relationship sa aking kapatid na si Remedios ay nagiging mas strong ng husto. Ang tulong niya sa pinakamahirap na moments ay invaluable at ngayon nagvi-visit kami ng regular. Na-recover ko hindi lang ang immediate family, kundi ang family connections na natutulog ng taon. Ang aking professional relationship kay Sebastian Morales ay nag-evolve tungo sa genuine friendship. Ang asset shielding na inimplement namin ay nananatiling active, hindi dahil sa distrust sa restored family, kundi bilang preventive measure laban sa anumang future external threats. Ginoong Emilio, sabi niya sa amin sa huling meeting, ang iyong case ay naging model study sa aking office tungkol sa kung paano handle ang complex family crisis. Ang combination ng preventive legal protection, meticulous investigation, at strategic patience ay exemplary. Ang financial aspect ay nagkaroon ng unexpectedly positive outcome. Ang assets na ninakaw ni Sylvia mula sa ibang clients ay partially recovered salamat sa aming investigation. Bilang reward para sa pagbibigay ng crucial evidence, natanggap ko ang significant economic compensation na nagdesisyon akong idestino ng buo sa education fund para sa vulnerable youth. Kung may mabuting bagay na maaring lumabas sa experience na ito, ipinaliwanag ko kay Alvin, ay ang ibang youth ay magkaroon ng genuine opportunities na magtayo ng honest lives. Ang biggest transformation ay sa aking sariling perspective tungkol sa aging at vulnerability. Sa loob ng 67 taon nagtayo ako ng identity sa paligid ng pagiging provider at protector. Ang krisis ay nagpakita na ang mga roles na iyon ay hindi nawawala sa edad, kundi nag-evolve tungo sa mas sophisticated forms. Bago ang lahat ng ito, nag-reflect ako sa recent family dinner. Iniisip ko na ang pagtanda ay ibig sabihin na gradually maging more dependent. Ngayon naiintindihan ko na ang accumulated experience ay maaring ang pinakamalakas na weapon na meron tayo laban sa mga sinusubukang samantalahin tayo. Si Alvin ay nakahanap ng new professional purpose. Iniwan niya ang kanyang consulting job at nagsimulang mag-specialize sa advisory para sa family fraud prevention. Ang kanyang personal experience, bagaman painful, ay nagbigay sa kanya ng unique credibility para tulungan ang ibang families. Tatay, bawat linggo natatanggap ko ang calls mula sa matatanda na naghihinala na ang kanilang relatives ay nagpaplano ng something laban sa kanila. Ang paggamit ng natutunan ko mula sa iyo para tulungan sila ay nagpaparamdam na ang lahat ng pain na ito ay nagsilbi para sa positive na bagay. Ang most visible change ay sa dynamics ng aming Sunday dinners. Wala nang hidden tensions, false conversations o second intentions. Si Alvin ay nagdadala ng desserts mula sa different bakeries na nadidiskubre niya sa linggo. Si Dolores, nagluto ng experimental dishes na nakikita niya sa cooking magazines. At ako ay nagkukwento ng anecdotes mula sa aking business years na hindi ko pa na-share dati. Alam mo ba kung ano ang pinaka-value ko sa mga linggong ito? Tanong ni Alvin sa akin ilang linggo na ang nakalipas. Ano? Nasa unang beses sa taon,
Kapag nag-uusap tayo, lahat ay sinasabi natin ng eksakto ang iniisip natin. Wala nang hidden agendas, wala nang manipulation, wala nang fear, family lang na may real conversations. Ang deepest lesson na nakuha ko mula sa buong experience ay tungkol sa importance ng pag-maintain ng alertness nang hindi nawawala ang capacity na magmahal. Sa loob ng dekada,